Hi, hello po sa inyong lahat. Isang napakagandang araw po sa inyo. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. San man ho kayo naroroon. Nagbabalik ho muli ang Eric's Vlog. So ngayon lang ho tayo muling makapag-vlog dahil medyo busy ho tayo. So yun ho. Magandang araw pong muli sa inyo. Nagbabalik nga pong muli itong ating YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin ito yung tinatawag na RAGE. Ito ho yung Reform Alliance for Good Governance and Accountability ho na kamakailan ho ay nagkaroon ng pagpupulong ang alliance ho na ito na pinamunuan ho ni Mayor Baste Duterte ng Davao City. So ito ho ay tinatawag na Major National Opposition Political Coalition na binuo ho ngayong taong 2026. At kung atin hong titingnan, ito hong political alliance ho na ito na kamakailan ho ay nagkaroon ng pagpupulong. So lumalabas ho na 2 years and 13 days pala ho bago dumating yung tinatawag ho na presidential election sa May 8, 2028 at nagkaroon na nga ho ng coalition na kung saan ho ay nagsama-sama ang partido political ho ng PDP, ang Reforma at ang tinatawag ho na Reform PH. So sila ho ay nagsama-sama para ho magkaroon ng isang tinatawag na political alliance sa paghahanda ho nila sa eleksyon sa taong 2028. At ang leader ho dito ay si Sebastian Duterte, si Mayor Baste Duterte ho. At ang founder ho dito si Baste Duterte, ang dati hong speaker si Pantaleon Alvarez at ang dati hong congressman si Mike Defensor. So ito ho ay naganap noong April 12, 2026 ho. So kamakailan ho ay nangyari ho itong pagtitipon-tipon ho ng mga nabanggit ho na grupo ng political ho nung isang araw. So nandyan ho, umatin ho dyan sa pagpupulong na yan ang dati hong speaker na si Pantaleon Alvarez. At makikita din ho dyan na umattend ho dyan ang isa hong founder na si Mike Defensor at ang vice mayor ho na si Harold Respicio ng Isabela. So bukod ho dyan ay may mga nagsidalo pa ho doon ho sa naganap na pagpupulong ho dito ho sa tinatawag na RAGE. At nandyan din ho si Attorney Topacio at ang mga ilan hong kilalang personalidad ho sa larangan ho ng politika sa Pilipinas. At bukod pa ho dyan ay nagsidali din ho dyan sa ginanap ho na pagpupulong na yan. Ito hong si Congressman Leandro Libiste ho ng 1st District ho ng Batangas. So katakataka ho na siya ay kasama ho sa dyan sa pagpupulong ho na ginanap doon ho sa Club Pilipino sa San Juan ho. At makikita din ho na umattend ho dito ang kasalukuyan ng senador si Bongo, si Attorney Bondok at ang dati hong Energy Secretary na si Cusi. At ito din ho ay isa sa mga leader ho ng PDP laban na kung saan ho ay nagkaroon ng hidwaan dahil ang isang grupo ho ay pinamumunuan naman ng atin hong pambansang kamao na si Manny Pacquiao. So ito ho yung ilan sa mga larawan na kung saan ho nandyan yung mga tinatawag kong RAGE Coalition supporters ho na nagsidalo dyan nga ho sa ginanap na pagpupulong ho ng tinatawag na RAGE Coalition ho ng mga pinagsama-sama hong mga political leader at mga political party ho
sa Pilipinas. At dyan ho sa pagpupulong na yan ay talaga naman ho matitindi ho ang mga binitawan ni Basti Duterte. At ayon ho sa reaction naman ng mga Duterte allies and supporters ho ay sinasabi ho nila na mahalagang pagkakaisa ng mga persang naninindigan para sa katotohanan at pananagutan laban sa naghaharing administrasyon. So ito ho yung reaksyon ng mga Duterte allies and supporters dyan ho sa naganap nga hong tinatawag na rage na meeting ho. At ayon naman ho sa critics and political analysts, ayon naman ho sa kanila, sinasabi ho nila na gumagamit ng agresibong retorika ang rage para itago ang kakulangan ng malinaw na aksyonan na mga solusyon sa patakaran at gumaganap lamang bilang isang Duterte fanboy club. So yan ho ang naging reaksyon ng mga kritiko ho at ng mga ibang political analyst ho dyan nga ho sa naganap na pagpupulong ho ng rage. At sinasabi din ho ng critics and political analysts na desperadong dynastic branding at isang early stage electoral machine na idinisenyo para sa political survival kaysa sa tunay na reforma. So yan din ho ang isa sa mga pahayag na o reaksyon ng mga kritiko at mga political analyst. So dito nga ho sa naganap na pagpupulong ng Rage Coalition, at meron din ng concern dito about inciting to sedition. Mayor Baste ay naharap sa mga pagsisiyasat na may ilan na itinatampok na ang alkalde ay naharap sa mga kasong inciting to sedition dahil sa mga nakakaalab na talumpati. At ayon naman ho sa reaksyon ng gobyerno at ng Malacanang ay hindi daw apektado itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yun hong personal angst, personal interest, ang personal ambition na nagtutulak sa bagong coalition ho sa tinatawag na rage. So ayan ho, hindi ho apektado ang ating kasalukuyang presidente ho ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. So yan ho ang naging pahayag ng ating hong gobyerno at ang Malacanang ho. Isa din ho sa mga tinalakay at nabanggit ho noong nagsasalita itong si Mayor Baste Duterte doon ho sa ginanap ho na pagpupulong na yan ay talaga ho sinusulong ang presidential bid ho ng kanyang kapatid si Vice President Sara Duterte yan ho sa pagpupulong na yan. Kaya yan hong Rage Coalition na meeting ho na yan ay may layunin din hong suportahan at isulong ho ang kandidatura ng kasulukuyang presidente ho si Vice President Sara Duterte na kapatid ho ni Mayor Baste Duterte. So yan ho ang naganap na pagpupulong ho o pagsasama-sama ho ng mga political leader at mga political party ho para sa pag-prepare ho nila sa darating ho na eleksyon sa May 8, 2028.